Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Magbigay po tayo ng isang awit pasalamat sa Panginoon. Pagkatapos po, dako po tayo sa ating sharing the Word of God. Awitin po natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Palakpakan po natin si Lord. Praise yung talagang puro kasalanan ang ginagawa, di ba? Oo. Okay, Kuya Danny, ikaw pusong Nagalag. Pusong lagalag. Ano naman, bakit mo nasabing Hindi ako napipirmi ng bahay. Hindi napipirma ng bahay. Lagi kang nasa layasan. Lasangan. Uwi lang ako, ating gabi na. Ayan, amen. Puso natin iyon eh. Puso pa ba natin ngayon? Hindi na syempre. Dahil meron na tayong Napirmis nga yung paa. meron na tayong Jesus Christ sa puso natin. Hindi na tayo ganong klaseng uri ng puso. So pag-usapan natin ano-ano ang uri ng puso. Pero bago ang lahat, Dane, paano mo malalaman kung gaano kalaki ang iyong puso? Literal. Paano mo daw malalaman? Hindi mo pwedeng buksan yan. Literal. Kasi malawak ang puso mo, unawain ka. Hindi. Ibig sabihin yung literal na puso mo. Literal. Malaki. Yan. Ito. Yung kamao mo. Kapag kung ganyan, yan ang puso natin. Oo. Yes, yun po. Ito, yung, kaya ganyan mo yung kami mo. Ayan, malaki. Malaki puso mo, Kuya Jerry. Pero kapag malaki daw ang puso, yung dating sa atin yung mananampalataya, generous, mapagbigay, matulungin. Yan ang maunawa. Ganun, pag malaki puso mo, di ba? Matulungin, maawain, maunawa, mapagpasensya. So, mga kapatid, doon natin nalalaman yung puso natin literal dito nga sa pamagitan ng kamao natin pag nakatikom. So, bakit daw isa lang ang puso na inilagay sa atin ng Panginoon? Sapagkat gusto ng Diyos, yung puso na inilagay ng Diyos sa atin, gusto niya sa Kanya lang muna. Siya lang muna yung unahin natin bago yung ibang bagay. Di po ba? Kaya maraming mga chick boy, siguro si Kuya Jerry nung araw, baka ang team song yan, sana dalawa ang puso ko. Yun. Kaya nga, ang tanong ko ganito, naniniwala ba kayo na yung pusong nilagay ng Panginoon ay nakakadinig? Nakakadinig ang puso natin. Yes. Kinakausap tayo ng Lord. Kaya nga, spell mo yung heart, Kuya Rodani. H-E-A-R-T. Tanggalin mo yung letter T. Ano na yun? Hear. Yes, kaya may nakakadinig siya di ba? Yes, amen. So, pagka may nakakadinig, may tenga. Kapag inalis mo yung letter H, ano yun? Ay di ear. Yun, amen. So, kapag inalis mo naman yung H-E, anong matitira? Sa umpisa. Pag natirang tatlong, hindi, yung tatlong dulong letra, pag art, amen, praise the Lord. So, ito po o tayo po ang pinaka very special art ng Panginoon. Yun, kaya tinanggal natin letter H and E, tayo po yung pinaka special art o tinatawag na
tawag dito, yung masterpiece. Tayo yung masterpiece. Karoon ng liwanag sa pamagitan ng kanyang salita lamang. Pero pagdating sa tao, kay Adan, sa lahi ni Adan, tayo po yon. Anong ginawa ni Lord? Diba, sabi sa Bible, kumuha siya ng alabok. Yes. Hinulma niya. Yes, pagkatapos hiningahan niya sa ilong. Amen? Amen. So, ito na ngayon. The different kinds of heart. Sorry. Deuteronomy 15:7, Kuya Dani. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, pagkatapos ng Numbers, ng bilang, 15:7. Deuteronomy. Basa. Mm. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, Oo. huwag ninyong pagkakaitan Kaitan. ng tulong ang mga kababayan Yun. ninyong nangangailangan. Amen, nakita nyo? Sabi doon sa English, anyone is poor among your fellow Israelites in any of the towns of the land the Lord your God is giving you. Sabi ng Panginoong Yahweh, do not be hard-hearted. Huwag daw tayong matigas ang puso, huwag daw matigas ang puso doon sa mga Israelites. Kasi sinabi to sa Israelites nung araw kay Moises. O yung tinatawag na tight-fisted. Pag sinasabing tight-fisted, kuyumang palad. So, sinabi yan ng Panginoong Yahweh kay Moises, sabihin mo ika dito sa mga kababayan mo na huwag maging madamot sa kapwa. Yun ang ibig sabihin noon. Dapat maging matulungin sila, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Bible naman, nababasa natin, pinagpapala ng Diyos yung taong matulungin sa kanyang kapwa. So, yun yung number 1 natin na sinasabi ng Panginoon, huwag tayong maging matigas ang puso. Number 1, hardened heart. Number 2 na tayo, madali lang to. Number 2, generous heart. Yun, yung mapagbigay, matulungin. Ano yung number 1? Number 1, hardened heart. Number 2, generous heart. Matulungin ka sa kapwa mo. No? Hindi ka madamot. Mapagbigay, yun ang ibig sabihin ng generous heart. Mapagbigay ka. Iyan ang kabaligtaran ng kuyom na palad, mga kapatid. Generous is yung palaging bukas ang kamay mo sa pagbibigay. Ikaw na lang tagabasa, Kawikaan 11:25. Kawikaan 11:25 po. Yes. Ang taong matulungin, Yun. sasagana ang pamumuhay. Yun, nakita At nyo. ang marunong tumulong ay tiyak Tiyak na tutulungan. tutulungan. Nakita nyo, di ba? Sabi yan ni Solomon. Siya yung sumulat ng Kawikaan Sabi sa English, a generous person will prosper. Whoever represses others, will be repressed. So, sinabi ni Solomon, ang taong pinakamatalino nung araw, no, sa balat ng lupa. Siguro wala na makakatalo sa katalinuhan at karunungan ni Solomon. Sabi niya, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So pag matulungin po tayo, alam naman natin eksperyensado natin dyan. Pag matulungin ka sa kapwa mo, pag ikaw naman ang nangailangan, tiyak maraming tutulong sa iyo. Pero, yes, oo. Babalik sa iyo yung mga tinulungan mo. Pero kung ikaw daw ay sakim, ikaw ay madamot, ikaw ay tawag dito, hindi ka mapagbigay. Yan. Ang tanong, meron ba ikang tutulong sa iyo? Wala. Madamot ka nga sinong tutulong sa iyo, di ba? So, yun po yung base daw po sa ating itinatanim. Yes. Ano yung Deuteronomy kanina? Deuteronomy 25 po. 25. 11:25. Opo. So, Ano ba yung Kawikaan? Kawikaan po hindi yun. pala yun. Yung Deuteronomy. Deuteronomy is 15:7. 15:7 po. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kaya kung ikaw ay nagtanim ng masama, ano aanihin mo, Kuya Rudy? Masama din. Masama din. Pero pag nagtanim ka ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, anong aanihin mo? Kabutihan din. Kabutihan din. So sabi sa Bible, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong tinanim, isa mong aanihin. Kung madamot ka, wala kang aanihin. Kadamutan din. Pero kung mapagbigay ka, aanihin mo, pagbibigay din ang iyong kapwa. So yun po yun. Ang sabi nga, pinagpapala ng Panginoong Diyos
o pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa mga taong generous, sa mga taong mapagbigay. The different kinds of heart. Number 3 na tayo. Number 3, ito yung sinasabi ni Kuya Rudy. Mayabang. Pusong mayabang, proud heart. Proud. Yan, mayabang ang puso mo, mapagmalaki, mapagmataas, Mataas. ma-pride. Yan. Sino ba rito ma-pride nung araw? Ako, ma-pride ako nung araw. Pero dapat, Kuya Jose, nakakilala tayo kay Lord. Wala na tayong mga pride. No? Fried chicken na Fried lang. chicken na lang yan. Tsaka yung pride eh, ginagamit yan sa panlaba. Pride detergent soap, di ba? So, dito mo makikita yung pagbabago mo nung araw tsaka ngayon. Malaki ang kaibahan natin. Nung panahon na wala tayong pananampalataya kay Kristo. Mayabang tayo, matigas tayo, matampuhin tayo, kung ano nung ginagawa natin. Pero ngayon, salamat sa Diyos, hindi na ganoon ang puso natin. Amen? Amen. So yung puso natin ngayon, hindi na siya proud heart. Hindi na siya mapagyabang. Ika nga. Mm. Amen? Amen. Simple ka na, tsaka wala ka ng ka-pride. Hindi ka na nagmamalaki sa iyong kapwa. Hindi ka na nagmamatigas. So ano yung verse natin dito? Proverbs 21:4. Kuya Danny. Proverbs 21:4. Mapagmata ay pusong mapagyabang. Yes. Ito ay siyang gabay ng mga makasalanan. Amen. Praise the Lord. Sabi sa English, sa NIV version, haughty eyes, H-A-U-G-H-T-Y, ibig sabihin nito mapangmata. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked produce sin. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. So mga kapatid, kapag ka mayabang ka, yung taong mapagyabang daw, taong mapagmataas, ang kakambal niyan, yung ugali niyan, mapanghamak, mapangmata, mapangmaliit, mapanlait, mapanghusga. Tapobra. Yes. Kaya yan ay ibabagsak ng Panginoon. No? Dahil lang salita ng Diyos. Hindi naman nagbabago. Pinakayaw na Yung, natin ay. yung kayabangan ng araw noon sa Old Testament, anong ginawa ng Panginoon kay Haring Nebuchadnezzar? Di ba ginawa ng Lord Binagsak. kay, binagsak siya. Naging mayabang si King Nebu eh. Oh. Naging apology yun eh. Ako ang nagtatag. Ako ang mahusay. Ako ang magaling. Anong sabi ng Haring, Nebuchadnezzar? Oo. Iba yung pumunta sa Siyabang mga pumunta sa Juan. Yun yung Nagbubad. na para siyang naging baka. Kumain ng damo. No? Oo. At ayon sa pag-aaral po, siya po ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Kasi sobrang kayabangan niya, binagsak siya ng Panginoon. Eh dito rin sa henerasyon natin, binabagsak ng Lord yung mga taong mapangmataas at mapangyabang, mamayayabang, mapangmata. Yan. Galit ang Panginoon sa mga taong mayayabang at mapanghusga sa kapwa. Amen? Amen. So yun po yun, mapanlait. Kaya ibinabagsak siya. Ano nangyari kay King Nebuchadnezzar? Binagsak siya ng Lord dahil sa kayabangan niya. Amen? At kapag ka daw ang isang tao ay mayabang, ang producer niya si taning. At yung pinopromote nila, sin, kasalanan. Amen? Number 4 na tayo. Yun. Okay. Ano ibig sabihin ng foolish heart? Sa Tagalog niya, ang pusong hangal. Yes. O yung tinatawag sa ibang translation na Tagalog na pusong T-A-N-G-A. Pusong tanga. No? Awit 14:1, Kuya Dani. Kuya Dani. Wala namang Diyos Yan. ang sabi ng hangal Amen. sa kanyang sarili. Mm-mm. Silang lahat ay masama. Kakilakilabot. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang Magawa gumagawa ng mabuti. Wala nga. So yun yan, yung mga gumagawa talaga ng kahangalan, kasalanan, tinatawag ng Panginoon na mga hangal. Kasi bakit? Wala silang ginawa kundi gumawa ng kasalanan, gumawa ng mga bagay na karumal-dumal sa Panginoon. No? Yung mga taong ganyan, pagka hindi nila tinigilan yung kanilang kahangalan, isa lang ang kalalagyan nila pagdating ng araw. Amen? At yung gumagawa ng mga kasalanan o ng mga gumagawa ng kasamaan, ito yung mga taong walang takot sa Diyos eh. No? Wala silang salita ng Diyos sa puso nila. Tingnan nyo kasi kung meron siyang salita ng Diyos sa puso, magagawa niya ba yun? Nakita nyo yung sa bali-balita, puro
ginahasa yung 3 taong gulang, 5 Tsaka taong yung mga, gulang. yung nag-ano lang yung mga nag-i-scam, yung nangunungo ng ano dito, Mm. tapos pagdating doon ay manluloko lang din. Pang-i-scam din yung Yes, oo. Ito yung mga wala ikang takot sa Panginoon. Di ba? Compound na. yun, naparad yan Hindi sila natatakot sa Diyos. Walang, ano yun, Sa sa balita, makikita mo. 6 na taong gulang na bata, ginahasa, tapos pinatay. Sa ano naman Diba? yan, Oo. human Ah. trafficking. Di ba? Nakita natin, rampant ngayon yung kasamaan ng mundo. Grabe. Kaya ito na ngayong ano eh. May 2 batang mawawala. Saan? Sorry yan. Babae. Yung sinasabi naman, lumalabas naman sa mga Po mga kapatid, ito yung mga tao na talagang walang patumangga sa paggawa ng mali. Kaya nga sa balita, di ba, yung napapanood nyo ba si Gasa Bilgas? Oo. Sa mga, di ba, mga krimen, di ba? Oo. Talagang lahat ng pinapalabas niya, puro pagpatay, soko, Soko. cooperative crimes ba yun? Mm. Di ba? Kita natin yung, sa mga ampatuan lang na. tingnan natin yung ano, Oo. yung, Tingnan mo nga, alin justice pa sa ampatuan na. Hindi, tingnan naman ang kasamaan naman ng ginagawa ng tao sa mundo, may ano yun eh, may kapalit parang eh. may sakit sa puso. Kaya nga, Wala nalilingid sa Diyos. alam nalilingid. Walang nalilingid. Lahat sa kanya ilantad. Alam niya yon. Kung hindi ka man singilin ngayon, darating pagkakataon, Oo, may ibibigay sa Yung yung pagdurusa. Durusa. Yung nasa sabunga, yung 4 na sabungero, 40 sabungero na wala. Ayun, wala rin. Ayo, Ah. balitang ano. Wala nang wala rin. Pagkat tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at tayo po ay pinoproteksyonan ng Lord. Okay, anong number na tayo, Kuya Dani? Number 5. Number 5 na tayo. The different kinds of heart. Ito na tayo ngayon mga kapatid. Number 5, clean heart. Iyan. Yan na yung puso natin ngayon, Kuya Rudy. Malinis at lagi tayong nagpapalinis sa Panginoon. Di ba naalala mo noon, tinatanong kita, Kuya Rudy, pag day off mo, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba hindi ka nagkakasala? Hindi nadudumihan ng puso mo, sabi ni Kuya Rudy. Sa tingin ko, brother ko, hindi naman. Ha? Kasi nandoon lang doon sa bahay, nanonood ng TV at nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Pagkahapon pala, nanonood siya ng wawawin. Nakakita ng mga... Nakikita niya na mga hita. Nakakala. So, nagkakasala isip natin. Marami. No? Hindi tayo pwedeng hindi madumihan eh. Sabi ng Panginoon sa Bible, no one is righteous. Lahat tayo nagkakamali. Ang kailangan ng natin, tayong kumikilala sa Panginoon, araw-araw, nagpapalinis tayo sa karumihan ng puso natin. So, ito na tayo. Clean heart, malinis na puso. Pure heart, dalisay na puso. Awit 51:10. Awit 51:10, Kuya Dani. Ibigay mo nga kay Kuya Zay para si Kuya Jose naman ang magbasa. Malabo pa man to. Sa akin ay hikain. Yun. Bigyan mo ako Diyos ng bagong damdamin. Yun. Sino mo sumulat yan, Kuya Dani? Kaya nga may kanta tayo na. Yes, opo. Patay nyo nga, Kuya Ate Reze. Pusong kapal. Tulungon. Nasa iyo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa English niyan, ang dami niya, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. So, ito ay sinulat ni Solomon. hindi Solomon, si David. Si David po yan, yung awit, no? Awit ni David yan, kaya niya naisulat yan. Bakit? Kasi si David, nanlamig. Kasi bakit? Puro kasalanan ulit ang ginawa niya. Nagkamali siya eh. Biruin mo, ano ba yung una niyang ginawa, Kuya Rudy? Sinilipan si Bathsheba. Ano siya? Ano? Ng boss. Ng buso. Hindi yun! Hindi ka na. Nung magkasala si David, dahil sa pagnanasa niya kay Bathsheba, nasundan yun. Ano nang sumunod nangyari, Kuya Rudy? Yung isa pang kasalanang matinding ginawa ni David. Di ba? Pinaharap sa laban yung asawa ni Bathsheba. Yes, oo. Sinubo sa laban. Sa labanan, sa front. Sa hukbo.
Oo. Sa unahan. Para mamatay. para maangkin niya, masolo niya si Bathsheba. Yes. Meron pang isa. Yung Sinubo nga pala. Lalaban. Sa laban, no? Sinubo niya. umuwi yung asawa ni Si Urias. Sabi, Hmm. asawahin mo to si ano. Pumunta kay ka sa asawa mo, makipagsiping ka. Mabuntis man, isa nakabuntis. Yes, kumbaga, out siya, di ba? Ay, ang ginawa, hindi. Hindi mo si Urias. Hindi niya ginawa. Napupos siya. Nabuko. Sumisid ka sa swimming pool. So ano pong pinapakita dito na si David nung panahon na yun talagang siya'y nagkasala, siya'y nanlamig sa Panginoon, pero anong nangyari? Sabi ng Lord kay prophet Nathan, hindi ako nagkakamali. Nathan or Samuel, pero parang si Nathan. Puntahan mo ikaw si David, sabihin mo yung pagkakasala niyang ginawa. Kala niya lusot siya eh. Pangalan asawa ni Ivan. Urias. Si Urias or si Urias, yun yung asawa ni Bathsheba. Ano nangyari? Ano nangyari? Sinulat ni David to na nanghihingi siya ng paglilinis sa kanyang puso. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yes, gawin mong pusong dalisay, ibalik mo yung galak, sabi ni David, kasi nawala yung galak niya eh. Dahil sa kasalanan. Sa kanta yun. Yes. Kaya tayo minsan pagka nawiwili tayo sa kasalanan, ayaw na nating lumapit sa Diyos, nahihiya ka na rin. Ganun nangyari kay David. Pero sabi sa Bible, David is a man after God's own heart. Doon sa pakipagsama niya kay Bathsheba, nagbunga ba yung kanilang pagsasama? Hindi, nagkasala pa. Hindi, nagbunga ba? Nagkaroon ba sila ng anak? Nagkaroon. Karoon pa sila. No. Actually, dalawa. O yung isa namatay, pero yung ikalawa, si Solomon. Yun yung naging anak niya. Yung una namatay, maliit pa lang, namatay yun. So, pinapakita po ng Bible, mga kapatid, na kahit sino naman, kahit sinong tao, pag nagkakasala tayo, pwede tayong manumbalik sa Diyos. Nagkamali tayo, may nagawa tayong kasalanan, Walang masamang Yes. tao sa Panginoon. humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Pero ipangako mo sa Diyos na huwag mo nang ulitin. Di ba? Ayaw din naman ng Panginoon yun, yung parang nananamantala na tayo. Amen? Si David. Yes, kaya may mga consequences na magpa-renew ng spirit sa Diyos. Minsan nga daw, baka nalilibang tayo, natatangay tayo muli sa agos ng mundo. Sabi nga, yung you go to the flow, kasi nga, nandito ka na kay Lord sasama ka pa ba sa agos ng mundo? Magpabago tayo ng spirit sa Diyos at ipalinis natin sa Kanya ang ating puso. Amen? Or po na different kinds of heart, Kuya Dani. Number 1, Hearted heart. Number 2, generous heart, number 3, proud heart, number 4, polished heart, number 5. clean heart. Ano na po yung puso natin? Clean heart. Clean heart na tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Conclusion. Ayan. Conclusion na po tayo, mga kapatid. Tatapos na po tayo. Mahal tayong lahat ng Diyos. Ayaw niya na yung puso po natin ay nagbabago sa Kanya. Kasi ang Panginoon mapanay buguing Diyos. Amen. No? Panatiliin nating maganda ang puso natin. Ganon din ang kaisipan natin. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, tinitira sa atin una ng kalaban yung kaisipan natin. Yes. Pinapasok yan ng karumihan, ng kung ano-ano. Pagkatapos, pag hindi natin nasala, at nailabas ng bibig natin, nagkakasala tayo. So, anong gagawin natin? Iparenew din po natin yung ating kaisipan, yung ating thoughts from glory to glory. Kaya kapag maganda ang puso natin, ano pong nangyayari kasunod? Nagiging masunurin tayo sa Panginoon. At iyon ang gusto ng Panginoon. Maging masunurin tayo sa Kanya, ay yung puso natin, lagi po nating ipapalinis sa Panginoon. Bago tayo matulog, Kuya Rudy, hihingi tayo ng kapatawaran, mag-pray tayo. Pagkagising sa umaga, ganun din, Lord. So continuous, hindi tayo nagbabago. Amen. Tulog ka lang ng tulog. Oo, tulog ka lang ng tulog, gising lang ng gising. Si Kuya Jose, pagkatapos malasing, wala na, tulog na. Di ba? Amen. Alright. And to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. O, one in Christ muna. Ayan, one in Christ. Sunod po natin, Ngiting Kristiyano.
Ayan, ngiting Kristiyano. Praise the Lord. Salamat po Kuya Jose ha. God bless you. At pagpatuloy po natin itong ating fellowship. 89 years old daw kaya. Purihin ng Panginoon, ano? Grabe. Makakuha isang daan libo. Oo, makakuha ng 100,000. Tatang. Ginawang na kayo na, ginawang 19 na lang. Dito po kami sa bahay nila Kuya Jose. Kaya wala pa naglalakad. Kailangan, Joy, iayos nyo na yung papeles. Ginawang 19 na lang kayo. Yung mga requirement. Let's go. Pwede hong sumunod kayo sa prayer namin, sa prayer ko. Pag kami sasabihin siya, Gagayahin mo. Na. No. Yeah, sige. Sige po, praise God. Sige po, yumuko po ikaw. Pakinggan niyo po yung sinasabi ko ha. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ang aking puso ng iyong banal na dugo. Banal na dugo. Banal na dugo. Yes. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tagapagligtas. Panginoon, itala mo po ang aking pangalan. Sulat mo po ang aking pangalan sa talaan ng aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay, sabihin niyo po. Amen. Sige po.